sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning ituturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuro ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito ay matalino at may lawak ng pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras, liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning, kasing inam ng tuntuning ibinigay ko sa inyo? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo ang Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin ang iyong Diyos,
kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Salita mo, Kristo mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama din natin ang mga nasa tahanan sa pamagitan ng radyo ng Archdiocese ng Lipa, ang Radyo Totoo, at sa mga kasama din natin sa pamagitan ng Facebook Live. Simulat sa pulpa, sa lumang tipan, ang Diyos ay naglagay na ng batas sa tao. No? Simula pa sa lumang tipan. Tingnan natin, nung panahon sa aklat ng Henesis, sa ating unang mga magulang, kay Adan at kay Eva. No? Anong batas ang ibinigay ng Diyos sa kanila para kanilang sundin? Humayo kayo, kayo'y magpakarami, punuin ninyo ang buong sangkatauhan. No? At mayroon pa siyang isa pang batas. Huwag ninyong kakanin ang bunga ng karunungan, puno ng bunga ng karunungan, sapagkat kayo'y mamamatay. Isang positive at isang negative na batas ang ibinigay ng Diyos. Pero, kita natin kung ano ang ginawa ng tao, ng ating unang mga magulang. Sila'y sumuway. No? At yan ay nagpatuloy-tuloy ang kasalanan na ng tao sa pagsuway ng ating unang mga magulang. Pagdating kay Noah, ganun pa rin ang paalala ng Diyos sa tao. Magbago kayo ng buhay. At alam natin, pinapalalahanan sila sapagkat may dadating na dilubyo ang baha. No?
Paalaala, pagbibigay pa rin ng batas sa tao, pero ang tao patuloy pa rin sa kanyang kasamaan at pagsuway sa Diyos. Kaya yung pinaka malupit na nangyari sa katauhan, yung Great Flood nung panahon ni Noah, marami ang namatay. Sapagkat lagi ang consequence ng kasalanan ay kamatayan. Kaya marami ang namatay. Pero dahil napakabuti pa rin ng Diyos, muli nire-renew niya yung covenant ng creation. No? Hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. No? Muli, humayo kayo, magpakarami kayo. Punuin ninyo ang daigdig at maging mabubuting tao. No? Yan muli ang iniwanan ng Diyos kay Noah. Yung covenant, yung ugnayan, yung pangako. No? Pero ang tao, pagkalipas uli ng mahabang henerasyon, dahil hindi na ipapasa, kaya laging paalaala ni Moises sa aklat sa unang pagbasa, ipaalaala ninyo ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyo. Paalaala ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyo. Pero kita natin kung anong nangyari. Pagdating uli ng mahabang panahon, kita natin yung mga tao sa Babel, laging gusto sila'y mataas. Yung pride ng tao. No? Pero dahil ang Diyos ay napakabuti sa tao, siya ay pumili ng isang taong matapat. Si Abraham. No? Si Abraham. At muli, niya ibinigay ang kautusan, na maging sumunod ka sa batas, maging matapat ka sa Panginoong Diyos. Pero kita natin, si Abraham ay nagkasala din. No? Siya ay nagkamali pa rin. Pero, siya'y nagpatuloy-tuloy pa rin sa kanyang pagiging masunurin sa Diyos. At ang Diyos ay nangako sa kanya, mula sa iyo ay pagmumulain ko ang isang lahi, sing dami ng bituin at sing dami ng buhangin sa dagat. Ganyan muli ang Diyos nangako sa tao. Laging umaasa ang Diyos sa tao, At mula sa kanyang apo, kay Jacob, na nagpunta sa Ehipto, diyan lumabas, nakita natin si Moises. No? At si Moises, mula sa kanya, ang Diyos ay muling nakipagtipan. Muling hinarap ng Diyos si Moises at ibinigay ang dalawang tableta ng bato, dalawang tabletang bato na may nakasulat na 10 utos ng Diyos. Masyadong natagalan ang kanyang pagkipag-usap sa Diyos. Kaya ang mga tao sa baba ng bundok ng Sinai, sila'y nag-aantay. Anong ginawa nila habang nag-aantay? Nagawa ng isang gintong baka. At yun ang kanilang sinasamba. At yun ang kanilang sinamba. Nagalit ang Diyos. No? Binigyan muli ng batas ang tao, kaya dumami. Yung 10 utos na yan, dumami na ng dumami. Sapagkat ang tigas ng ulo ng tao. No? Ayaw sumunod sa Diyos. Kaya, nagkaroon muli ng napakaraming batas sa iba't ibang ritual na ginagawa ng mga Hudiyo. Napakadami uli yan, sunod-sunod yan. Batas, Sabat, lahat ng mga ritual, meron na uli yan. At mula naman kay David, uli, pagdating ni David, muli ang Diyos ay nakipagtipan. Pagkatapos uli ng centuries, muli ang Diyos ay nakipagtipan, nakipag-ugnayan. Pero kita natin si David ay isa ring makasalanan. Pero ang Diyos ay nangako sa kanya, mula din sa kanya, diyan lilitaw ang tagapagligtas. At mula kay Jeremias at kay Propeta Ezekiel, yung dalawa, nakikita-kita na nila. Sabi niya, ang batas na dati nakasulat sa tabletang bato, dadating ang panahon
Yan ang prophesy ng dalawa, na ang batas na hindi na nakasulat sa bato, kundi nakasulat na yan sa puso ng tao. Darating ang panahon, at dumating na nga ang panahon ni Jesus sa bagong tipan. Kita niyo, yung titingnan natin, ang Diyos ay napakatyaga sa tao. Napakatyaga ng Diyos sa tao. Kita ninyo, ang tao'y magbalik loob lamang. Napakahabang panahon ang ginugugol ng Diyos para lang hubugin niya ang tao. Pero dahil ang natura lagi ng tao ay yung kanyang inclination to sin, yung para lagi dahil sa kanyang concupiscence, yung laging parang babagsak ka sa kasalanan, makaunti wala ng kaunti ay bagsak agad. Yan ang natura ng tao, mahina. Pero dahil ang Diyos ay mapagmahal sa tao, nagbibigay siya nitong mga kautusan. Sundin ninyo ito. At nung dumating na nga sa Jesus, yung 10 utos na yan, sabi siya na ang katuparan ng lahat ng iyan. Na ang sino man na sumunod kay Jesus at maniwala sa Kanya, ang banal sa ating kapanahunan na ngayon, ang banal na Espiritu Santo, siya'y lulukob sa Kanya sa pamamagitan na ng Kanyang gawang pagmamahal sa Kanyang kapwa. Ibig sabihin, sa ating panahon ngayon, makikitang ikaw ay sumusunod sa Diyos pag ang iyo ng ginagawa sa iyong kapwa ay gawang pagmamahal. Dati, mahigpit ang Diyos. Lagi ang parusa, kamatayan, separation from God, at baha. Kita ninyo, higpit nung una. Pero ngayon, ang Diyos, nung dumating si Jesus, sabi niya, ang isang taong maniwala sa akin, sumampalataya sa akin. Sa ating kapanahunan ngayon, ang banal na Espiritu Santo ay lulukob sa iyo dahil sa iyong magiging gawa, ang iyong gawang kabutihan. Kaya sa isang taong sumusunod sa Diyos, nakikita sa pamamagitan na ng kanyang act of charity, act of love sa kanyang kapwa. Kaya sabi ni Jesus, ako na yung fulfillment of the law. Ako na yung kaganapan ng batas na ito. Kaya nawa ang bunga sa atin ng panahon ng Kwaresma. Ito'y isang disiplina sa atin, para tayo, ang maging bunga natin ngayong panahong ito ay gawang pagmamahal sa kapwa. Kung mapansin ninyo, kaya ang Diyos ay nagbigay ng batas sa tao para ang tao ay matutong magmahal sa kanyang kapwa at magmahal sa Panginoong Diyos. Kaya tayo binigyan ng lahat ng iyan para ang dulong hantungan niyan, ng lahat ng iyan ay pagmamahal, love of God and love of neighbor. Kaya nawa, inyong hilingin sa tulong ni Santo Padre Pio. Alam ko, bawat isa, maraming idinadalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. Una, kagalingan sa ating mga karamdaman, mga personal nating hinihiling, mga biyayang kakailanganin natin ngayong panahong ito. Yung hilingin din kay Padre Pio, nawa, ang puso natin talagang narito na, it is already written in our hearts, yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin para tayo'y matuto ding magmahal sa ating kapwa. Muli, nawa ang bunga ng Lent season na ito, ang inyong preparation ng 40 days, ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Nawa, hindi ka maging madamot, naway matuto kang magmalasakit at magpatawad sa iyong kapwa ngayong panahong ito. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay. Pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagkisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Hiniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang
palit sa wakas para mayan sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan. Na malinaw, dagat na bugaw, kayo ng Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala, ako'y Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag na banal ng pakinabang sa ikapagpapaging dapat namin sa mga pangakong ibinigay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, bilang isa sa mga Diocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.